Let's now check traffic and flooding elsewhere in the NCR. Joining us now for a quick update is MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sir, magandang hapon po. Thank you for joining us. Magandang hapon din, sir. Magandang hapon sa inyo mga tagapakinig. Maulang hapon po. Alright, General, yung mga flooded areas at the moment pa, ano yung update dito para malaman po ng mga kababayan natin? Sir, medyo widespread, too many to mention ngayon yung ating mga flooded areas. Kasi kung titinan po natin, ang bumagsak ngayon na ulan, alas 12 hanggang alauna sa Science Garden, sa isang oras po ay 76 mm ang ating naitala. Kung ikumpara po natin yung Ondoy sa 6 hours, ang average po nun ay 75 mm, 455 mm in 6 hours. Kaya kung pwede po, konting ingat sa ating mga kababayan. Kung hindi necessary ang pagbiyahe, huwag na munang magbiyahe sapagkat medyo kakaiba ulan ngayon. Ngayong araw na to is 76 mm yan sa isang oras. Okay. Well, buti na lang i-put that into perspective, General, na very close sa binagsak ng Ondoy. So is it good as saying na talagang no matter saan ka dadaan, expect na magkakaroon ng mataas na tubig? Opo, medyo mabilis talaga ang pagbagsak. Malakas ang buhos ng ulan. Isang oras po ay 76 mm. Kaya talagang masuswamp talaga ang ating drainage system. So, sa ngayon, ay medyo nakita natin may mga pagtila naman. At tayin-tayin na lang at yan naman ay kung tumila ang ulan mabilis naman bumaba ang tubig. Yes. Pero wag ho nating labanan muna at wag nating pilitin sapagkat ito ay wala naman tayong nakikitang gaya ng Ondoy dati na bagyo talaga yon. Ito naman ay habagat lang ito. Hindi natin ina-expect ito na magtatagal. So, konting tiyaga lang, stay where you are sa ating mga kababayan para hindi na ho sila maabutan ng baha sa kalsada. Alright, currently po, ano ang ginagawa po ng MMDA para tumulong sa kababayan natin? Okay po. Despite ng pag-suspend ng work ng mga trabaho ngayon ng Malacanang, meron po tayong, hindi pa po natin sinususpend ang ating number coding. Sapagkat the first 2 times na ginawa po natin yan last week, nagkaroon po ng Carmageddon, lalo pong naabala ang ating mga kababayan dahil nagsisikan at nagsabay-sabay lahat ng kanilang biyahe. Sa ngayon po ay huwag muna, pag-aralan natin hanggang mamaya alas 5 siguro, kung magsususpend ba tayo o hindi. Pero sa ngayon, ang pabiyahiin muna natin yung hindi mga naka-coding. Okay. Maraming salamat, General, sa update na yun. No? Of course, ang katanungan din ng marami is, kamusta na po yung mga pumping stations natin? Are they all working? Opo, ngayon po, tatrabaho po lahat ng pumping station. Ito po lang po ang kailangan mapaintindi. No? Sa ngayon po, ang mga creek natin ay umaapaw. Yes. Kaya halimbawa dyan sa EDSA, sa harap ng Camp Crame, ang Makiling Creek po ay umapaw talaga. Kaya kahit anong linis natin dito sa mga inlets ng kalsada, ng inlets ng mga drainage dito sa may EDSA area, talagang walang mapuntahan ang ating tubig dahil punong-puno ho ang Makiling habang ito ay nagdi-drain papunta sa main river natin sa Marikina. So, konting tiyaga lang po. Hintayin natin na bumaba ang tubig kasi umaagos naman. Yes, Sobrang dami lang po talaga. Kumbaga sa lababo po, sabay-sabay po kasing pagbuhos ng palanggana ng tubig. Kaya talagang may tubig talaga muna. So, antayin natin. Dinidrain naman. Nagde-drain pa naman ang ating Marikina River. So, yan po ay hopefully, wag nang magpumilit muna na magbiyahe ang ating mga kababayan dahil marami ho talaga mga kalsada ngayon ay nasuswamp ng tubig. Yun. Sir, of course, katanungan ng iba, kung pwede rin minsan makita po yung command center ninyo kasi mga kababayan natin na gusto rin makita ang itsura. Is that possible, General? Sige po, titignan natin yun. Mag-open kami sa aming Facebook page ng MMDA. Tingnan natin kung ma-stream namin yung mga may baha para makita ng ating mga kababayan. Yes, oo, Tapos kung pakiusap lang, huwag na po muna silang tumawag sa 136 kung magtatanong din lang kung may suspension o wala ng coding. Ang 136 po, i-reserve na natin sa ating mga emergency situation. Okay. At tayo po sa ngayon ay wala po munang advice ng suspension ng number coding. At sundan na lang po yung Facebook page ng MMDA
sapagkat mabilis naman po ang aming updates ngayon through the Facebook. Well, thank you for clearing that up, General. Basta ang malinaw po, there is number coding today. Opo. Yes, sir. Alright. General, nagkakaproblema rin daw tayo sa basura which poses a hindrance sa kahit gaano ka frequent ang paglilinis natin ng mga waterway at drainage. Sa ngayon po, may mga nakikita na ba kayong General, mga basura na umaagos na sa kalye? Meron pa rin po, sir. At ang ating mga tao naman sa MPCG, yung ating mga Metro Aids ay nagdo-double time sa paglilinis at pagtatanggal ng mga bara, lalo na yung malapit sa mga inlet ng ating mga drainage system. Mm-hmm. And General, you mentioned na of course yung Facebook page, may number kayong binigay na kunyari may mga kababayan natin na medyo natatakot na dahil tumataas na ang baha. Could they message that number na binigay nyo para humingi ng tulong? Opo, yung 136 po, para sa emergency lang po ha. Huwag na muna tayong tumawag at huwag na tayong query kung may number coding ba o wala. Dahil wala pong suspension ngayon ng number coding natin. Alright. Lastly, General, ano pong patawagan nyo po sa kababayan natin for all those who are watching right now and listening? Mag-ingat po sa pagbibiyahe. Kung unnecessary ang biyahe, huwag na po muna lumabas sapagkat medyo malakas ang ulan at antayin-tayin na po nating tumila ang ulan at bumaba ang tubig sa ating mga kalsadahan. Ay, General, last lang pala, no? Kasi kausap namin ng Pag-asa kanina, mukhang hindi daw masyadong titila to for the next 3 or 4 days. Is the MMDA prepared for this? Yes, yan po ang pinaghahandaan namin. Kaya may mga advisory kaming ginagawa ngayon dahil sa ngayon, ang nakita nga natin, yung 12 to 1 natin, medyo napakalakas talaga ng buhos yan. Biglaan na buhos yun. Kaya sana sa ating mga kababayan, mag-ingat at kung hindi nga kailangan talaga ang lumabas, huwag na munang lumabas. Alright, maraming salamat po for talking to One News Now, MMDA General Manager General Nicolas Torre III. Maraming salamat po.